16 years old pa lang daw si Camille, dumidiskarte na siya para kumita at makatulong sa pamilya. Nandiyan na nagtitinda kami ng punda, naglalako kami ng mga punda and bedsheet, tapos nagtitinda rin kami ng mga palaspas. Si Camille, kasama ang kanyang asawa na si Miko, maaga ring napasabak sa responsibilidad bilang magulang. Kaya para buhayin ang pamilya, nag-isip sila ng iba't ibang paraan para kumita. Naging online seller po kami noon, 2015 until 2017. Nung pagkatapos po ng 2018 naman po, naging direct manufacturer na po kami, may sarili na kaming tahian. Pero hindi raw agad kumapit ang swerte sa kanila. Hanggang isang araw, nagdi-deliver kami sa Divisoria. Doon ako may nakilalang Chinese expert na may tindahan sa Divisoria. Hindi talaga ako palabili. Siguro hadya na lang din na napadaan ako doon. May binigay siya sa akin na charms na para sa pintuan, para daw sa good luck, buenas ng bahay, para sa tindahan, at para daw sa sasakyan. Kaso lang wala pa kaming sasakyan that time. Tapos tinignan niya yung palad ko at sabi niya sa akin na masipag ka. Sabi niya, babalik ka sa akin, magpapasalamat ka. Kaya naman mula noon, si Camille naniwala. Inilagay ang pampaswerte sa bahay at sa tindahan. At pagkalipas ng ilang buwan, sino ba naman daw ang mag-aakala ang dati nilang maliit na tindahan ng damit magiging big-time hit noong pandemic? Nang maging supplier kasi sila ng personal protective equipment o PPE sa iba't ibang malalaking hospital, dito raw nagsimulang umapaw ang blessing sa kanilang buhay. Kaya naman ang paniniwala ni Camille sa mga Chinese Lucky Charm, niyakap at pinagpatuloy na niya. Ito po yung pinabili po niya sa akin ng mga charms na pinapasabit niya po sa akin sa pinto, sa tindahan, labas ng bahay, at saka po sa tapat po ng salamin. Ito po yung abacus, yan, money bag, and lucky tree. Tapos ito po yung koi fish po. Yung gold po kasi nagsisimbolize po yan ng fortune, wealth. Dahil nangaraw sa swerteng dulot ng mga Lucky Charm, bukod sa napaayos na bahay, nakabili sila ng sariling sasakyan. Ang kanilang negosyo, hindi lang lumago, nakapag-travel pa sila around the world. Laking pasasalamat ng araw nila sa mga Lucky Charm dahil ang dati nilang pinapangarap na buhay, achieve na nila. Ayon sa feng shui expert na si Johnson Chua, ang paniniwala raw ng mga Pinoy sa mga Chinese na pampaswerte ay nakaugnay na sa matagal ng relasyon ng Pilipinas at China. Kaya maging tayo, sumasalubong sa Chinese New Year. Pagpasok po ng bagong animal zodiac sign, tulad ng 2025, sasalubungin natin ngayon ang Year of the Wooden Snake. At ngayon na nga raw, napapalapit na ang selebrasyon nito. Dagsa na rin ang mga mamimili para bumili ng kanilang mga Lucky Charm o pampaswerte. Tradition na din, and they think it's more paniniwala na. May innate na sa'yo na swerte ka. Pero meron din na challenging sa realing coach choices. Kaya mo siya i-balance, we need charms. Mula sa money tree hanggang sa mga lucky bracelet, present. So kapag sinabi niyo po ang intention mo or more for money luck, okay, then meron mga certain lucky charm para for the money. Tulad ng mga money tree, lalo ngayon, sa Year of the Wooden Snake, maganda rin meron tayong mga snake image sa bahay natin or sa establishment natin. Kasi yan po, nakatulong yan para to absorb the good luck of the wooden snake. Kasi pag hindi nawawala rin, yung pagsusuot din po ng mga lucky charms tulad ng mga bracelet. Kung gusto mo rin daw dalawin ng swerte, ito ang tips ni Feng Shui expert Johnson ngayong Chinese New Year. Ito yung nilalagay sa ating hapagkainan. So yun po yung prosperity basket. Yun po yung meron siyang bowl na may mga kasama po mga rice tsaka money kasi that symbolizes na para magaan at maging masagana yung pagpasok ng swerte sa atin. And also, pwede tayo magsuot ng red na damit because the red is a color of fire, color of passion, and color of joy. Pwede ring mamigay ng pulang sobre o angpaw bilang simbolo ng pagbabahagi ng biyaya at magandang kapalaran. Maganda rin po na meron din tayong mga pagkain sa hapagkainan. First, meron tayong mga pagkain mahaba tulad ng mga pansit that always represent long life. Then meron din tayong mga pagkain, mga bilog, small like dumplings, siomai, lighter, or meatballs that always represent na ang pera natin, smooth sailing pumapasok sa atin. Pwede rin po tayo magkaroon ng mga gulay, okay, mga greenery, yung mga green na color kasi that also represent prosperity. At saka most important, tikoy. Kasi kailangan always stick together para yung family mas more harmonious po siya. May swerte talaga.
At saka, syempre, kung hindi ka naman pwedeng kapit ka lang sa swerte, di ba? Kailangan may tripling sipag, tiyaga ka. Mga kapuso, nararamdaman nyo na rin ba ang swerte? Sabi nga, ang paniniwala sa mga charm ay gabay lamang. Dahil sa huli, tayo pa rin ang gagawa ng sarili nating swerte.